Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabila na mga operasyon kontra iligal na paputok, 2 araw bago ang 2026. Sa pag-asang hindi na madagdagan ng mga patay at sugatan dahil dyan. Sa Calabarzon pa lamang, aabot na sa mahigit 4 na milyong pisong halaga ng mga iligal na paputok ang nasamsam sa 300 operasyon ng pulisya. Sa Cavite at Laguna, arestado rin ang ilan sa mga nagbebenta nito online. At yan po ang tinutukan ni John Consulta. Nang makita na ng mga operatiba ang puting sasakyan ng kanilang target sa Carmona, Cavite, agad silang tumabi at mabilis na hinuli ang seller ng iligal na paputok. Arestado ang 27 anyos na lalaking nagbebenta online ng iligal na paputok. Sa Calamba, Laguna, wala ring kawala ang isang lalaking nagbebenta ng mga malalakas na iligal na paputok. Kabilang ang ipinagbabawal na dart bomb at mga paputok na sobra-sobra sa laki at lamang pulbura. Ang ginagawa ng mga ibang manufacturer at seller natin ng mga illegal is pinapalaki nila yung sukat nung binebenta nila at saka tinatagdagan nila ng pulbura. Kaya nga nagiging delikado ito, no? Para dun sa mga tao na bibili dahil yung sabog niya, yung lakas niya is lumalakas. Hindi raw naging madali ang paghuli sa mga suspect dahil online ang transaksyon at sa e-wallet na ang bayaran. Kakasuhan natin sila ng violation of Republic Act 7183, no? It is an act of regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. Sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna. Ipinakita ng Explosives Ordnance Division o EOD ng PRO-4A kung gaano kalakas ang ilan sa mga nakumpiskang iligal na paputok. Inilubog naman sa malalaking drum na puno ng tubig ang iba pa sa mga nakumpiskang iligal na paputok. Mahigit 4 na milyong piso ang kabuuang halaga ng nasamsam sa 300 operasyon ng mga pulis sa Calabarzon. Pinipirin at dinurog ang nakumpiska nilang boga. Ito na ngayon mga kapuso, no? Nasa gasaan na pero inaatrasan pa ng truck ng Philippine National Police itong mga boga, no? Na talaga namang marami na ang mga naperwisyo mga kabataan sa nakalipas na mga pagdiriwang natin ng bagong taon. At kita natin mga kapuso, sa sobrang pipi ng mga to, wala nang pakikinabangan. In 2024, we have 34 ligtas Paskuhan incident. For 2025, we have only 5. That includes 1 indiscriminate firing. Bumaba ito by say mga 80%, no? But of course hindi pa tapos yung bagong taon natin. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. 5 lalaki ang nahuli kam na unang nagsindi at nag-iwan ng paputok na kumitil sa buhay ng isang bata sa Tondo sa Maynila. Posible silang maharap sa mga reklamong kriminal kaya pinagpapaliwanag ng pulisya. Nakatutok si Jomer Apresto. Pasado alas 8 ng gabi nitong December 28 nang mahagip sa CCTV ang 12 anyos na si Cesar Russell Sarmiento at kanyang kaibigan habang pasan-pasan ang napulot nilang paputok sa Bad Santos Avenue, corner A. Lorenzo Street sa Tondo, Maynila. Ilang minuto lang yan bago nila tuluyang sinindihan ng paputok na kumitil sa buhay ni Russell. Ang pinanggalingan ng nasabing paputok natuntun na ng mga otoridad. Nakuhanan sa CCTV ng Barangay 226 ang 5 lalaki na yan habang naglalakad sa Almeda Street mag-aalas 2 ng madaling araw ng December 28. Ang isa sa kanila may bit-bit na kulay green na eco bag. Pagdating sa Yuseco Street, inilabas nila ang hindi patukoy na paputok. May kita pa sa video na pinatitigil ng grupo ang ilang motorista para masindihan na ito. Sa kuhang yan may kitang umusok na ang paputok pero hindi ito nagtuloy. Maya-maya, kumuha ng tubig ang lalaki nagsindi nito at isinaboy ito sa kalsada. Makalipas ang 15 minuto, isang paputok ulit ang inilabas ng grupo. Pero kagaya ng nauna, hindi rin ito nagtuloy. Lumipas ang mahigit 18 oras, may kita na sina Russell na nagpapaputok sa kaparehong lugar.
Sabi ng barangay, nasita raw ang mga bata kaya umalis sila doon. Sa kuhang yan, may kita na ang magkaibigan na tumatawid ng kalsada pero huminto sila sa bangketa. Hindi na gaanong maaninag pero sabi ng barangay, doon na nila napulot ang paputok bago sila lumiko papunta ng A. Lorenzo Street. Ito raw ang paputok na sinindihan noon ng grupo ng mga kalalakihan. Tinabi doon sa gilid. Gabi na, yung mga bata nagpapaputok sa kabilang side, nadaanan yun, nakuha. Mga pinagbabawalan sila dito, doon nila dinala sa bakante na walang sisita sa kanila. Sabi ni Chairman Pulintan, residente niyang ilan sa mga lalaki pero ang may dala nito, dayo lang daw sa kanila. May sinasabi sila, barkada nila yun, nakapula, taga Bulacan daw po yun. Yun daw po yung may dala ng paputok para mag-try kung malakas. Kaso, hindi naman siya, pumutok. Nasabihan na raw ang mga lalaki na magtungo sa pulisya at magbigay ng kanilang salaysay. Una namang sinabi ng Manila Police District na posibleng managot ang mga tao na nag-iwan ng paputok na ikinamatay ni Russell at ikinasugat ng kanyang kaibigan. Nakausap niyo na po ba yung grupo ng mga lalaking nag-iwan ng paputok sa Tondo, Maynila? Nakikipag-coordinate na tayo dito. Meron na nga tayo katulad na nabanggit kanina. Meron na tayong mga person of interest dito. At titignan natin doon sa process ng pag-iimbestiga kung meron silang magiging criminal liability dito. At sa ngayon, ongoing pa natin yung ating pag-iimbestiga dyan. At hinihintay nga natin para magbigay ng kanilang salaysay sa mga taong mga nabanggit. Posible ba silang maharap sa reklamo? Kasi lumalabas na binuhusan pala nila ng tubig yung paputok nung hindi talaga sumabog. Titignan po natin doon sa course ng investigation kung meron po tayong makikita na pananagutan nilang kriminal ay sasampahan po natin sila ng kaukulang reklamo. Na-cremate na ang mga labi ng bata habang nasa maayos naman ang kondisyon ng kaibigan ni Russell na 12 anyos din. May tama siya dito sa balikat eh. Tsaka yun nga, yung mata niya, pinagagaling pa. Kasi talaga medyo nasunog din. Tiniyak naman ng mga barangay sa lugar na mas paiigtingin nila ang pagbabantay para maiwasan na ang ganitong klase ng insidente. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Tuloy-tuloy rin ang paalala sa mga namimili sa Bocaue, Bulacan para iwas sa mga aksidenteng may kinalaman sa paputok at pailaw. Pero kung PNP ang tatanungin, mas hinihikayat na lang ang paggamit ng mga alternatibong pampaingay. Nakatutok live si Chino Gaston. Vicky, bukod sa epekto ng rush hour, traffic din ang dulot ng mga pumaparada at mga paalis na sasakyan mula rito sa pamilihan ng mga paputok sa Bocaue, Bulacan. Muling paalala ng mga otoridad, mag-ingat sa pagbitbit, paggamit at pagbenta ng mga pailaw at paputok habang papalapit na ang bagong taon. Ang sinapit ng mag-amang bumili ng paputok sa Santa Barbara, Pangasinan ang dapat pag-ingatan ngayon ng iba pang namimili ng paputok. Bitbit nila ang mga binili habang sakay ng motorsiklo nang bigla itong sumindi at sumabog. Sugatan ang mag-ama kaya isinugod sa ospital. Habang sunog naman ang harapang bahagi ng motorsiklo at napinsala ang mga bintana sa lugar. Hinihinalang nadikit sa tambutsyo ang dala nilang kwitis o sumayad sa semento kaya nakiskis at mag-isang sumindi. Kaya rito sa Bocaue, Bulacan, kasama sa mga pinag-iingat ng mga otoridad at fireworks retailers ang mga customer nilang nakamotorsiklo. Dahil nakabilad sa init at pwede ding ulanin ang mga biniling pailaw at paputok, dagdag packaging ang ipinapayo sa mga fireworks retailers. Napaka-sensitive talaga kasi ng ignition ng firecrackers and pyrotechnics. Kaya dapat talaga sir ilagay sa tamang lalagyanan. Yung box sir na secured o di kaya yung mga plastic na naka-sealed. I-make sure na i-secure yung mga fireworks like using tape para i-make sure natin na hindi siya aalog or malalaglag sa daan. Bukod sa packaging, mahalaga ang maayos na pagsasalansan. Kahon-kahon pa naman ang ikinakarga sa mga sasakyan ng ilang mamimili. Lalo-lalo na sir yung mga tinagtatanong sila kung safe ba sir kung nasa likod ng sasakyan, nasa loob ng sasakyan. Ang inaano po namin sir na wag lang po siyang mababasa. Safe na safe po siya. No smoking, ganon. Safety muna bago para iwas aksidente. Basta maayos lang po yung lagay sa sa sasakyan, maayos yung patas para hindi pakalog-kalog yung basta secure lang, hindi kumakalog yung mga paputok. Bukod sa mayat-mayang pag-iikot at inspeksyon, namigay din ng mga polyetos
sa mga mamimili ang ilang miyembro ng PNP. Mga safety tips po natin sa pagsalubog natin sa bagong taon, mga dapat gawin at mga dapat bawal na hindi dapat gawin. Kasama sa mga paalala ng PNP ang huwag nang gumamit ng mga paputok at sa halip kaldero, torotot, sound system o ibang bagay na lang para maglikha ng ingay. Iwasan ang mga iligal na paputok gaya ng pikulo at mga hindi rehistradong firecrackers. Huwag damputin ang mga hindi sumisinding paputok. Huwag hayaan ang mga bata maglaro ng fireworks na walang bantay. Muling paalala ng BFP sa gagamit ng pailaw at paputok, gumamit lang ng pailaw at paputok na aprobado ng DTI. Huwag hahawakan ang mga pailaw at paputok kung sisindihan at tiyaking malayo sa tao at kabahayan ang pagsisindihan ng mga ito. Vicky, nabanggit din ng ilang mga nakausap natin na tindera ng paputok dito na mula kahapon ay tumaas na rin ang presyo ng ilang mga fireworks dahil nauubos na raw ang supply nito. At habang wala na ngang mabili ay marami pa rin naghahanap ng mga aerial fireworks at mga pailaw. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Kumpiskado naman sa isang barangay sa Quezon City ang improvised boga na gawa sa pinagtagpi-tagping maliliit na bote. Nakatutok si Oscar Oida. Sa unang tingin, aakalain mong harmless ang mga pinagtagpi-tagping maliliit na basyo ng isang inumin. Pero wag ka, improvised boga pala ito na gawa-gawa umano ng mga bata. Sa dulo, may clicker na nagsisilbing trigger. Pag binalahan na ng denatured alcohol, isang kalabit mo lang, kaboom! Puputok na ito. At palibasa patsi-patsi ang pagkakagawa, mas delikado ito ayon sa mga otoridad. Ang mga ito at iba pang mga boga nakumpiska umano ng mga tanod ng Barangay Commonwealth sa mga bata. Doon po sa mga magulang na nanonood po ngayon, pakibantayan po yung mga anak po natin, yung mga kabataan. Kasi kaya po nilang gumawa ng mga improvised na boga o yung mga illegal na paputok na pwedeng maging sanhi ng kanila pong kapahamakan. Nito nga lang weekend, isang malaking sunog ang sumiklab sa kanilang barangay. Maygit 50 bahay ang natupok. Aabot sa maygit 100 pamilya ang apektado. Ang sinasabing dahilan, improvised paputok. Ito'y kahit pa maygit 9 na taon nang bawal ang paputok sa kanilang barangay. Gumawa kami ng ordinansa, barangay ordinance na ipinagbabawal na magbenta, bumili at saka magpaputok. Kasi pagka bagong taon dito, napaka-usok talaga. Nakakasira ng kalikasan. Pangalawa, marami talaga napuputukan. Marami na didisgrasya. Kaya naman daw mayat maya na kung maglibot ang kanilang mga tanod na nagresulta nga sa pagkakakumpiska nila ng mga boga. Pinatatawag namin magulang, ina-advise namin. Pinakikita namin sa kanila yung epekto ng paputok. Bukod pa, ang 1 hanggang sa 3,000 multa alinsunod sa kanilang ordinansa. Patse-patse, scotch tape, tapos yung pinagamitan na pinag-iingat po namin ang lahat po, pwede naman po nating salubungin yung bagong taon ng masaya, pero dapat ligtas rin po tayo. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tuloy lang ang trabaho ng Pangulo ayon sa palasyo sa gitna ng pagbaba ng performance at trust rating sa isa na namang survey. Nakatakdang busisiin ng Pangulo ang panukalang budget na niratipika ng Kongreso kahit pa sunod-sunod ang aktibidad nito tulad kanina. Nakatutok si Ivan Mayrina. Kasama ang unang ginang at kanilang 3 anak, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa ika-100 at 29 na anibersaryo ng pagkamatay ni Gat Jose Rizal sa Rizal Park. Ang pagkamatay ni Rizal noong 1896, isa sa mga naging mitya ng rebolusyong tumapos sa mahigit 3 siglong pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Sa pag-alala sa ambag na yan, sinabi ng Pangulo ngayon naghahanap ang mga Pilipino ng katapatan at pananagutan sa mga namumuno sa bansa. Maaring maging gabay ang halimbawa ni Rizal sa pagmamahal sa bayan, paggalang sa katotohanan, pagsulong sa reforma at ang tapang na ipahayag at ipaglaban ng tama. Naging abala rin siya sa ibang aktibidad maghapon, kabilang ang paggawad ng Order of Lacandula na may ranggong bayani kay yumaong Migrant Workers Affairs Secretary Toots Ople.
at pagtanggap kay film singer at America's Got Talent winner Jessica Sanchez na naimbitahan ding mag-perform para sa pagbubukas ng ASEAN Summit sa Mayo ng susunod na taon. Ngayong araw din binisita at pinasalamatan naman ng Pangulo ang pagtitipon ng mga taga-suporta. Sa parehong araw yan ang paglabas ng resulta ng Pulse Asia Survey na isinagawa nitong December 12 hanggang 15. Dito lumabas sa mas nakararami sa mga sinurvey ay hindi approve sa kanyang performance at wala ring tiwala sa kanya. Approve naman ang busy sa mga sinurvey at mas mataas din ang nakuha niyang trust rating. Ayon sa palasyo, ano man ang resulta ng mga survey, mataas man o mababa, hindi raw ito nakaapekto sa trabaho ng Pangulo ayon sa palasyo, lalo na kung ito ay para wakasan ang katiwalian. Dagdag nito, kung ang mababang rating ay dahil sa investigasyon sa maanumalyang flood control project, hindi ito iindahin ng Pangulo dahil hindi man popular, ay ito naman daw ay tamang desisyon. Tanong pa ni Palace Press Officer Claire Castro, mataas nga ang rating ng nakaraang administrasyon pero may nais o libang kickback o may napanagot ba kahit may mga ghost project na noong mga panahon na yon? Siksik man ang schedule ng Pangulo ngayong holiday, kailangan niya ring harapin ang panukalang budget na niratipikahan ng Senado at Kamara kahapon. Ay kay Executive Secretary Ralph Recto, mismo ang Pangulo at ang kanyang team ang bumubusisi sa lahat ng alokasyon at probisyon ng panukala para malaman ang pagkakaiba sa National Expenditure Program ng ehekutibo. Inaasahang malalagdaan ito ng Pangulo sa unang linggo ng Enero ayon kay Recto. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Nagpakilalang pulis pero walang takas ang driver ng isang van sa Maynila na sinita dahil sa paggamit ng improvised na plaka. Nakitaan din ng ibang irregularidad ng papeles ng kanyang minamaneho. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Sinita ng mga nagpapatrolyang HPG sa area ng Road 10 sa Tondo, Maynila ang puting passenger van na ito dahil sa paggamit ng improvised plate. Pero sa halip na tumigil, humarurot daw ang van kaya nang abutan ng mga pulis. Pinusasan agad nila ang driver na nagpakilalang pulis. Walang mapakitang original na ORCR or kahit anumang pong dokumento po ng sasakyan. Hindi po tugma yung kanya pong conduction sticker doon po sa kanyang temporary plate. Bumigat pang lalo ang problema ng hinuli nang magpakilala siyang pulis. Expire na rin po ang kanya pong PNP ID, dismissed from the service way back 2021 no, sa sala po or sa kaso po ng paggamit po ng illegal na droga, sir. Ang van, inaalam ng HPG ngayon bakit walang dokumento, saan ito galing at kung may krimeng kinasangkutan. Kabaro man ho, hindi na po uso sa ating pong hanay po yan at hindi po yan kukonsintihin ng PNP Highway Patrol Group, lalo tigit kung ito po no, ay nagkasala po sa ating pong batas. Sir, misinterpretation lang po ang lahat. Pero sa kaso ko po, sir, no comment po muna, sir. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Meron umanong makukuhang 2 milyong pisong Christmas bonus ang ilang kongresista ayon kay Congressman Leandro Leviste. Sagot dyan ng isang mambabatas, hindi ito Christmas bonus. Ang kanyang paliwanag sa pagtutok ni Jonathan Andan. Ngayong linggo na raw pwedeng i-pick up ng ilang kongresista ang umano'y Christmas bonus nila na tig-2 milyong pisong cash. Ayon yan kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Meron 2 million pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong klaseng mga bonus. Pero itinanggihan ni Deputy Speaker Congressman Ronaldo Puno. It's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Mag-Christmas party ka sa mga barangay captain mo, mag-health, activity ka. People are expecting the congressman to show up in their district and help them. Naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Kung nagwawalang yaan dyan, di siguro malalaman naman yan. Nilinaw naman ni Leviste na ang di umano'y bonus sa ilang kongresista ay bahagi ng pondo sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Kada buwan, humigit kumulang raw 1 milyong piso ang natatanggap ng bawat kongresista sa MOOE. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may
20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Yung sinasabi niyan 20 Majority. million a year. Majority. Hindi. Sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman akong 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko doon sa district, 600,000 a month. Lahat ng mga kailangan doon, supplies, kulang pa yun. Ang punto ko po ay hindi na mali ito, pero dapat may transparency. Sabi rin ni Leviste, noong Oktubre raw 1.5 million pesos ang ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. Bagay na mariing itinanggi ni House Appropriations Committee Chairperson Micaela Swansing. I vehemently deny that statement. The House leadership does not influence or try to influence any particular congressman to vote in a particular way or incentivize them in any way. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Good evening and happy Tuesday, chikahan mga kapuso. Beyond grateful ang mga bida ng MMFF entry na Love You So Bad sa todong suporta. Mapa Team Lavan o Team Savic na may kanya-kanyang block screening pa sa pelikula. Makichika kay Aubrey Carampel. Complete setup with entrance arc, stage, red carpet, at iba't ibang booths. OA na pagmamahal at suporta ang ibinigay ng Dust Via fans para kina Dustin Yu at Bianca De Vera. Sa ginawa nilang grand block screening para sa 2025 Metro Manila Film Festival movie na Love You So Bad. A total of 21 block screenings ang inorganize ng Dust Via fans. Kaya naman, labis ang pasasalamat ng dalawa sa fans na personal pa nilang sinurpresa sa loob mismo ng mga sinihan. Ito na nga raw ang pinakamagandang regalo na natanggap ngayong Pasko ni Dustin na gumaganap bilang si LA sa pelikula. Talagang binuo nila yung pangarap namin. Marami nagsasabi na sulit yung movie, so nakakatuwa lang talaga. Kami ni Bianca, we're really proud of them. Those Via family, Team Lavan, so for me, this is a special day. Yeah, ngayon lang to, hindi ko makakalimutan. Si Bianca naman na gumaganap bilang si Savannah, naging emotional pa dahil ibang-iba raw ang naging selebrasyon niya ng Pasko this year kumpara noong nakaraang taon. I was really about to give up. Parang feeling ko kasi parang wala pa akong napapatunayan. Feeling ko napag-iiwanan ako. Feeling ko nahuhuli ako. But here I am now, diba? Living my dreams now. I have my own movie, and to my parents, to mommy and daddy, if you're watching, nominate ako for Best Actress. Higit sa nomination kay Bianca at sa box office results ng movie, very rewarding para kina Dustin at Bianca na mapasaya ang Team LA and Savannah o Team Lavan. That's our goal, to make people happy. Hindi lang naman kami on screen na nag-entertain, but then na-appreciate rin talaga namin in real life yung mga tao. First time namin magkaroon ng ganitong klaseng support. The world is so cruel. Nakakapagod yung buhay, and to see them smile, makita na kumikinang yung mga mata nila ngayong Pasko, sobrang rewarding yun para sa akin. That's why that alone is just a gift to me. Bukod sa Team Lavan, nagsagawa rin ng block screening para sa Love You So Bad ang Team Savic o Team Savannah and Vic, played by Will Ashley. Na-nominate din si Will as MMFF Best Actor for Love You So Bad. Gusto mo na bang ituloy? Ang alin? Tayo. Para ma-nominate sa ganun po, sobrang nakakataba ng puso na na-appreciate nila yung craft ko. Double nomination pa nga for a single Metro Manila Film Fest dahil nominated din siyang Best Supporting Actor para sa role sa Bar Boys After School bilang working law student. Booked and busy si Will hanggang New Year's Eve na makakasama rin sa Kapuso Countdown to 2026. He's ending 2025 with a grateful heart dahil marami raw siyang na-manifest 5 years ago sa kanyang vlog na nagkatotoo ngayong taon. 18 years old ako noon, sabi ko 5 years from now, which is now, ngayon, magkakaroon ako ng lead role, award, nominations, ganyan, bahay, business. And nakakatuwa kasi talagang na-manifest ko siya ng matindi and sobrang pasasalamat lang talaga sa Panginoon.
Aubrey Carampel, updated the showbiz happenings.